Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 4 o'clock in the afternoon here in the Philippines. And trending na naman itong ating idol na si Kris Aquino. No? May nakita akong balita. Marami ngayon dito nagre-react sa social media. No? Binalita rin ito ng Manila Bulletin. Nag-trending itong issue na ito tungkol kay Kris Aquino, na may sinabi itong si Kris Aquino at sari-sari ang mga reaksyon ng netizen sa kanyang mga sinasabi. Okay? Alamin natin. Babasahin ko itong balita na ito at sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Okay? Pero bago natin ito itatalakay, importante na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow ang ating YouTube at Facebook, no? Para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ito na nga. Itong balita ng Manila Bulletin kay Kris Aquino. Na may sinabi ito, no? Nagre-react itong mga netizens ngayon tungkol sa sinabi ni Kris Aquino. At babasahin natin itong balita na ito. Ha? Sabay-sabay tayong magbabasa dito at magre-react tayo dito. Okay? So, ang nakalagay ng title ng headline nila is, ito Manila Bulletin ito. Kris Aquino may pinariringgan, subukan mang baguhin ang kwento. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung mga sinasabi ni Kris Aquino. Okay? Tila may pinariringgan ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa mga umano'y nagbabago ng kwento tungkol sa kanyang pamilya. So, may pinariringgan itong si Kris, no? Dahil binago raw ang kwento ng kanyang pamilya. So, isang mensahe ang iniwan ni Kris para sana sa ika-90 ng kaarawan ng yumao nitong ama na si Benigno Jr. o si Ninoy. So, ika-90 years old na. Sana ikinuwento ng aktres ang mga naging karanasan niya nang makulong ang ama at maging mga natutunan niya mula rito. Okay? So alam naman natin yan na yung kwento tungkol kay Ninoy Aquino nung nakulong itong si Ninoy Aquino. So gayon man, sa dulong bahagi ng kanyang post, tila may pinariringgan ang aktres sa mga umano'y nagbabago ng nakaraan ng kanilang pamilya. So nag-post itong si Kris Aquino at maraming netizens ang nag-react tungkol nga dito ng itong si batikang artista na si Kris Aquino ay may pinariringgan. Okay? Alamin natin kung sino ang pinariringgan niya. Okay? Sabi niya, okay, quote unquote, Kris Aquino, subukan mang baguhin ang kwento ng kahapon. It's from you I learned to never show anger. Never reveal your weakness, Anya. Okay, so yun ang sinabi ni Kris Aquino. Pero in fairness to Kris Aquino guys, no, nagpapasalamat tayo na itong si Kris Aquino pala ay mabuti na ang kanyang kalagayan kasi nag-struggle rin ito sa kanyang health, no. Pasintabi na binalita itong si Kris Aquino kasi meron siyang post, no. So kailangan nating ipabalita, mag-react tayo sa kanyang sinabi. Ngunit na happy tayo, no, kahit itong si Kris Aquino ay karibal ito ng mga Marcoses, ngunit happy tayo sa health ni Kris Aquino, no, kasi balita, no, may balita last week na yung kalagayan ni Kris Aquino ay medyo okay na at nag-hope and pray tayo na ma-okay na itong si Kris Aquino at magampanan niya ang kanyang struggle sa kanyang health. Okay? So, continue, no? Ito pa yung sinabi niya. The child of Ninoy and Cory, the last still carrying their last names. Learn from both. Faith in God, patience protecting your integrity, standing firm with your words, trustworthiness, and caring for all Filipino regardless of chosen, color, and sharing with those in need.
those are values I hold on to and do my best to instill in my sons. God sees all and that's what matters kay hero. Yan ang sabi ni Chris Aquino. So, parang sinabi ni Chris Aquino, binanggit niya ang kanyang yung mga natutunan niya tungkol sa kanyang pamilya, no? Faith in God, etc. blah blah blah. So, parang in-enumerate ni Chris Aquino ang mga good qualities ng mga Aquino, okay? So, matatandaang magkaroon ng isang bagong pelikula si Daryl Yap. O nga, may part 2 raw itong si Daryl Yap, no? Sa yung Made in Malacanang, siguro usap-usapan ngayon yung bagong pelikula ni Daryl Yap, no? So ito, matatandaang nagkaroon ng isang bagong pelikula si Daryl Yap na Martyr or Murderer. Yan ang title, na kung saan ang mga pangunahing tauhan ay sina Cesar Montano, na gaganap bilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay, si Cesar Montano as Ferdinand Marcos, at Esco Moreno na gaganap naman bilang si dating Senador Ninoy Aquino. Okay? So, si Esco Moreno pa ang ginawa na bilang Ninoy Aquino, no? Ewan ko bakit pumayag itong si Esco Moreno, no? So anong usapan nila kay Daryl Yap dito? Pero tinanggap na ito kay Esco Moreno, no? Nakita natin sa balita. Nakatakdang ipalabas ang ma'am sa susunod na taon 2023. So ito yung balita lahat ng Manila Bulletin. So siguro itong si Chris Aquino ay nagparinig siya sa kampo ng mga Marcoses, no? Kasi nga dito sa upcoming movie ni Daryl Yap siguro, no? So nagpalabas lang ng sentimento itong si Chris Aquino, which is may karapatan rin naman si Chris Aquino, freedom of expression. Ngunit marami sa ating netizens na ay nag-react dito, no? Nag-comment dito sa post ni Chris Aquino. Babasahin natin ang mga post ng netizens, okay? So ito yung kanyang post. Hindi ko ninalagay ha, pero babasahin ko lang. Rinab ko lang ito, kinapi-paste ko at babasahin ko, okay? So, hindi ko na babanggitin sino yung mga pangalan na comment, pero mga netizens ang nag-comment dito, okay? Babasahin natin. Ito yung first comment. I think wala namang binabago, Miss Chris. Ibinahagi lang ang other side of story. Hindi naman pwede na yung side nyo lang ang marinig for the past 36 years. It's about time marinig din ang kabilang sa kabilang side. Sabi nga sa isang kwento ng may three angulo, left, the right, and the truth. Okay. So ibig sabihin ng netizens nito is sabi kasi ni Chris Aquino na nabanggit kasi niya na binago yung storya ng kanyang pamilya, no? So ang sabi naman ng netizens dito ay hindi maari na ang kwento lang ng mga Aquino ang mapakinggan natin, kasi halos 3 dekada na napakinggan na natin yung kwento ng mga Aquino. Ngayon, it's about time na yung mga Marcoses na naman ang ating pakinggan. Yun lang ang explanation ng isang netizens, okay? Na dapat fair. Pakinggan natin yung side ng mga Aquino. Sobra-sobra na nga dahil halos 3 dekada na nating napakinggan. Ngunit ngayon, it's about time sa mga Marcoses na pakinggan rin natin ang kanilang side, di ba? So, fair naman yung comment ng isang netizen, di ba? So, which is ako, yung opinion ko dito, tama nga naman itong netizen na ito. Okay, so itong pangalawang comment, tapos na mga kwento ng Kakamfinks. Yung version naman ng kalaban ng tatay mo. Ilang taon kayong nagmaganda sa Pilipinas.
So same. Sabi ng netizen na ito ay it's about time na pakinggan naman natin ang side ng mga Marcos. Kasi napakinggan na yung side nyo. Okay? So, yung version na naman ng... Kasi meron kayong version sa panahon ng 3 dekada nating pinariringgan yung... pinapakinggan natin yung side nyo, inyo yung version. So, to be fair, pakinggan rin natin ang side ng mga Marcoses para tayo na ang humusga, ang taong bayan ang humusga kung saan sila papanig, kung ano talaga, di ba? So, kasi yung made in Malacanang, hindi masasabi natin yun na talagang sila lang ang makapag-tell ng story kasi sila lang ang nasa loob ng Malacanang. Di ba? So, fair enough naman sa mga Marcoses. So, ito pa, yung last comment ng netizen na ito. Nasa tao na yan kung paniniwalaan nila yung bagong kwento. Okay. So, for short, sa lahat ng comment dito, yung last is, sabi niya, kahit magkwento pa itong mga Marcoses ngayon, kung sa kanilang side, nasa tao na yan. Kung saan sila papanig, saan sila maniniwala, ngunit hindi naman binago ang kasaysayan. Sa aking opinion naman, hindi naman binago ang kasaysayan. Ikinuwento lang ng mga Marcoses ang kanilang side. Which is si Amy Marcos, siya ang makapagsabi noon kasi siya lang ang nasa loob ng Malacanang at yung mga maids na nasa loob. So yung mga tao noon na outside sa Malacanang, hindi sila makapag sabi talaga kung anong nasa loob, 'di ba? Sila lang talaga, legit 'yun, no? At para rin sa akin, no, ito namang si Chris Aquino ay medyo syempre, anak siya ng kanyang mga na presidente na nanay. Anak siya ng kanyang brother na si Pinoy na presidente rin. At yung si Ninoy Aquino na masakit rin sa side ni Chris Aquino kasi yung tatlong mga Aquino na popular na si Cory Aquino, Ninoy Aquino at itong si Pinoy ay wala na ngayon sa mundong ito. So masakit rin kay Chris Aquino kasi kapatid niya, kadugo niya ito lahat. So ipaglaban rin niya ito, 'di ba? So naiintindihan natin si Chris Aquino dito. Ngunit yung mga netizens, iba-iba ang yung mga reaction, 'di ba? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. By the way, guys, ang ingay ng aso ko, tapos grabe pa yung ulan, guys, umuulan, no? Pero patuloy pa rin tayo sa vlog natin, okay? So I know it's very noisy here, guys, pero patuloy pa rin tayo sa ating vlog, okay? So, yun na. Ako, okay, my opinion dito is napakinggan ko na yung kwento ng mga Aquino. Ngayon naman, unti-unti na tayong napakinggan rin ang Marcos na side. Sa akin, no? Ang number one kong reaction dito ay yung noong panahon ng mga Aquino, medyo maraming taong naka-realize na hindi masyadong mangganda ang takbo ng Pilipinas. Ngunit ngayon na unti-unti nang bumabalik ang mga Marcoses na alam naman natin sa panahon ni Ferdinand Marcos ay marami ring iniwan itong si Ferdinand Marcos sa Pilipinas na talagang tatak Marcos na makikita natin talaga yung kanyang mga ginagawa. So ngayon na presidente na si Ferdinand Marcos ay gusto rin natin makaranas again sa Marcos administration. Okay? Yun ang sa akin. Kaya ako gusto kong suportahan ito ngayon ang Marcos administration kasi dati akong dilawan na sumuporta rin sa mga Aquino. Okay? So kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na to
sa parinig ni Chris Aquino. Okay? Babasahin natin yung mga comment at reaction nyo. Okay? So guys, it's very noisy here. Tumatahol yung aso, umuulan pa. So, hanggang dito na lang itong vlog natin. Okay? Aabangan ko ang mga comment nyo tungkol dito. Okay? So, guys, i-like at i-share. Don't forget, i-like at i-share ang video natin para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe and follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.